Hello guys! Nandito po tayo sa vlog ni Vlad again. Of course, panibagong episode po na matutunan natin today. For today, gagamit po tayo ng model ngayon for ating studio photoshoot. So, this is panibagong idea na naman. So guys, tutok lang sa aking video of course. Tapos, yun, subscribe and like my mga videos. So, start na tayo. Ang kasama ko today ngayon ay si Casey De Leon! Woo! Ayan. Ayan, ito po ating magandang si Casey. Ayan. Hello! Ayan, tignan nyo minsan yung kanyang Instagram ba? Instagram. Facebook. Ayan, Casey De Leon. Wala pong relate po sa akin to, which is yun. Try nyo pong i-search yan. Napakaganda po niyan. So, minsan nanyanin nyo po sila. Ay, ano po siya, invite nyo po siya sa mga photoshoot. Lalo na sa commercial shoot. Napaka-effective po niya. Wow! Napaka-professional. Wow! So guys, start na tayo. Ayan. For today, one light setup for photoshoot na tayo today. So, bigyan ko na idea kung paano shoot sa studio. So, let's get started. For today, ito yung gagamitin ko softbox, which is ito yun. Maliit lang siyang softbox. Sobrang liit. The reason is, ito yung pinaka-favorite ko kasi softbox sa lahat ng softbox na gamit ko. Kasi, ito yung nagbibigay ng parang gusto kong liwanag na yung sa space na kailangan ko. Kunyari, gusto ko ng malayo or malapit, saktuhan lang yung para sa akin yung ganitong kaliit na box. Kumbaga, kunyari kung ganitong kaliit yung box niya, tinutok mo sa model, ito lang yung pinaka-liwanag na ibinibigay niya. Tapos pagka nilayo mo siya, like for this one, pag nilayo mo siya, so tendency, lumawak din yung yung pinaka-liwanag na ibibigay niya. So, ganun na sa flash photography. Usually sa mga box kasi, nandiyan yung sekreto ng ng mga magagandang ilaw. Meron kasing mga diffuser sa loob din yan. Tapos may mabibili ka ding mga softbox na may parang beauty edition dating. So soon sa mga future vlog ko, i-discuss ko about sa mga boxes. For today, well, kung paano na mag-setup ng one light setup. So ganito yan. So po yung gamit kong camera is yung Nikon 5500. Tapos yan, kit lens. Tapos yan, simpleng flash lang, tsaka trigger. And then, okay na. Nasa inyo na paano yung setup yung ilaw nyo. So for today, yung nasa Casey, itong ating model for today. Huwag kasi simangot! So yun nga, si Casey for today ang ating model. So try natin na mag-shoot na gamit tong ating setup, which is naka shutter speed na 125, f4 na 100 ISO. So try natin. Sa pag-ilaw pala ng flash, hanggat maaari, yung flash mo nasa gilid. Hindi siya pwede yung parang diretso yung ilaw. Ang reason kailangan magkaroon agad siya ng yung shape mismo ng mukha ng tao or yung shape mismo ng pipicturean mo. Kapag lalo na pag tao yung pipicturean mo, hindi mo siya pwedeng ilawan ng front unless kung sasadyain mo. Like for example, itong continuous light na gamit namin, yun, nasa side yung ilaw. Reason, para ma-distinguish yung mga shape ng mga faces namin. Sample, ito nasa side mismo yung ilaw niya. Yan. Maalala ko pa pala, ito palang setup natin ngayon, white yung background. Ang gagawin natin is yung dramatic style na magiging gray yung background. So, testing. Isa pa. So yun, ayan, kung makikita nyo, straight out of the camera, makikita nyo, papakita ko naman sa video ko, na naging gray yung background, hindi siya totally white. Ang reason, unti lang kasi yung, parang ang lapit nung flash ko dun sa model. Baga, parang na-diffuse na sa kanya pala before na tumama dun sa background. Or may isa pa yan, para mas lalo maging dark pa yung mismong background na gusto mo. Ilayo mo pa yung model mo sa background mo para mas maging dark yung mismo background mo. Yun yung minsan na tataka ito. But
naging gray. Ang reason nga, alayo ng background mo sa subject. Masyadong malapit yung flash mo sa model. Yun. Yan. Sa photography, gumagamit din kami ng background. Meron ako dito na gray background at saka meron ako dito mga wall background or yung tinatawag na paper background. Usually, ang ginagamit namin dito, kapag gusto namin mag-create ng magandang background, minsan bumibili kami ng parang cartolina. Example, ito yung ginagamit namin. Ayan. More on cartolina na pinagsama-sama lang para maging background lang siya. Meron din naman ako dito ang backdrop na nandito. Ayan yung background na isa pa, yung gray. Yung isang buo talaga na binibili. Meron na bibili sa mga store ng camera house, of course. So, yan. Yun yung dalawang types of background na pwede mong gamitin. Na, ito kasi medyo expensive eh. Worth 3.5 to. Tapos ito, worth 8 pesos lang sa National Bookstore or sa Pandayan. So, you can create something studio na pwede mong i-edit na lang in Photoshop para mas maging maayos. So, sample shot, paggamit ang background. So, testing. Same settings, same position. Ayan, makikita nyo, mas maganda siya sa may background. Unlike kanina sa white. Pero minsan, sa commercial kasi depende naman sa magiging kulay na gusto mong i-output eh. So, try naman natin sa green background or yung paper na ginagamit namin dito. So, try naman namin ngayon dito sa green background. So, yun nga, same settings din ng flash, sa side. So, testing. So, yun, makikita niyo yung kuha. Yun, medyo masastig nila. Back. Alright, nice. So, magta-try tayo ng different position ng ilaw. So, try ko pa front, yung para makaintindihan yung kanina sinasabi ko, na huwag ka masyadong iilaw ng front kasi parang hindi masyadong maganda kasi hindi nga masyadong nakaka-create ng shadow sa mukha. Sample, ito, nilagay ko sa harap. Diretso, baba na ang pulo. Baba natin. So, ayan, nakikita nyo. Sa pa. Ito, sa kabilang side naman. So, yun. Kung makapansin nyo, yung mga shadow, importante yun. Importante makita yung shadow ng tao. Ayan, nilayo ko yung nilayo ko ng onti yung ilaw namin sa subject. So, ang mangyari na ito, pa-spread talaga. So, ayun, yung difference nung flash na yan sa kanina, pag mas malapit or mas malayo din yung pinaka-flash. I hope sana naintindihan yung aking gustong ipaliwatig ng aking explanation. Ayan, hopefully nakatulong ako sa inyo. Dito pa rin. Dito, no? Feeling ko dahil sa ano eh. At ayun guys, natapos na ang panibagong episode ng Vlog ni Vlad. Of course, sana nakatulong na naman po ako sa inyo. Kasi yun lang naman po madalas sa ginagawa ko. At may yung mga technique na like yung paper na tulad nito is yung medyo effective talaga siya for portrait. Pagka yung nagka-practice kayo sa inyo, yan, napaka-useful. And of course, thank you for Casey De Leon. Yan, ayan, check niyo yung Facebook account niya. This is Casey De Leon. Ayan, wala pong... Instagram! And Instagram. Hindi ko po siya relatives or something, pero same De Leon po. Of course, nakikita niyo po, gwapo at maganda. Charot! Pero yun, guys, tignan niyo po yung kanyang Facebook. Ayan, napakagaling ng model. Sa mga future vlog ko, of course, sana panoorin niyo pa rin. Tapos, supportahan yung mga pinagagawa ko. And hopefully, yun, sana yun nga talaga nakatulong ako sa inyo. And thank you guys, yun, subscribe and likes my works, of course. Yun. So, see you soon again. Thank you. Bye-bye.